Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Said more. Sabi Good morning, good evening from Manila to New York and back. I hope I am not lagging because I am Stephen Ben. Charot. I'm Raquel. Checo. Matthew. Julie. Ayan. So we have a welcome. very good roster for tonight, and the topic is equally very hot. Hopefully not as humid as our temp right now. Pero ayun na nga, maganda yung topic natin, no? And it's going to be double the fun because we're going to have double the topic. Yay! Yay! Nice. Bakit may dadiva ka? Nagselos? Ay, meron kasing parang pa-headline ngayon si StreamYard. So, I just took advantage of it. So, I don't know how it looks like right now. Ayan pala dyan. So, the diva. Ayun. So, anyway, as promised, we're going to have like two topics. But the first one is really more on acknowledging, more on appreciating, because today we are celebrating Mother's Day! Mother's Day! Happy Mother's Day sa inyo. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Kay Checo. At saka naman natin lahat. Yes! Thank you. Yun Happy ang Mother's Day. Kay Mama Pen, Happy Mother's Day. Yun guys, sasabihin. Happy Mother's Yun Day, guys, Mama. sasabihin ko. Si Checo ang namumukod tanging sister natin dito sa ating lima na lehitimo, may certificate ng pagiging mother, ganyan. So, happy Mother's Day, Checo, and congratulations sa certificate mo, ganyan, Yes. of live birth. And happy Mother's Day, of course, to all the moms. And to all the moms out there. Kay Mama ni Pen. Yes, happy Mother's Day. Tita, happy Mother's Day. Mother's Day. Ayan. So, similarly, as we talk about mothers and how special they are, no, siguro alam naman natin na, and it was posted in our page, no, na regardless of how we call them, mama, nanay, inay, mommy, regardless of how we call them, it's rooted to one source of emotion, that is the source of love, source of care. Now, whenever we mention yung words of endearment of however we call our mothers, it's out of love all the time. And yun yung palaging bukong bibig na when we get home, when we were younger, yun naman din yung palaging, ma, saan ka? Ma, nay, saan ka? Yung gano'n, no? Anong ulam? Ma, anong ulam? Sabi nga gano'n di Sino yun? Si Neneng D? Ano yun? Basta yung batang babae nagtitindang hotdog. Sa Quiapo. Oh. So, it's very true, no? And yun yung, I think when I look at parang the definition ng mother, straight definition, it's giving birth to someone. Someone who gave birth to, parang ganon, no? Pero there are so many other descriptions and definitions, whether it's personal or shared by most of the people that I know. And it's all about caring. It's all about nurturing. It's all about taking good care of another person. As you mother, yun yung verb niya. As you mother other people, yung ganyan. So, and siguro, another important thing that we also consider as a mother is our nation. No? So, bilang siya ang ating inang bayan, and as you can see, ina plus bayan ang ating topic for tonight, because
what we're going to talk about is not only appreciating mothers, but also appreciating our Electoral nationality. Oo. Tayo bilang Pilipino, paano natin i-exercise to? And tomorrow is very important. No? Tomorrow is the election for senators at saka yung mga local na position. So, ito yung tinanong din sa page natin. Sino nga ba talagang i-endorse natin? But I guess, even before we get there, ano ba yung mga yung mga nakagawian na, no, ng before the election and during the election, ano yung mga ina-anticipate natin? Like, for example, ako unang-una, yung mga jingle talagang malaki yung ano sa akin ng mga jingle. Talaga nag-e-effort ang mga tao sa pag-iisip ng ano ba yung catchy, ganyan sa mga tao. Ganyan. And, of course, yun yung mga shallow expectations. But I also have other expectations when it comes to election, yan, ganyan. Kayo, ano ba yung mga normal nyo na ine-expect kapag election season or day, as tomorrow will be that day? Campaign period. Ay, campaign period, totoo. Oh, yan. Nagkahiyaan bigla. Babati muna ako. Happy Mother's Day everyone. Tapos, Happy Mother's Day din kay Mommy, up in heaven. Yun. Galing din ako kanina sa cemetery. Nagdala ng bulaklak at saka nagdasal at insenso. Yun yung usual kong ginagawa. Naglalight ako ng candle dito sa bahay. Pero sa cemetery, insenso na lang, incense. Kasi, di ba mahangin? Balis mamatay yung kandila. So, pag incense, mas okay din naman. So, yun. So, Happy Mother's Day sa lahat. Regarding Mother's Day, bago ko sagutin yung tanong kanina ni Mama Pen sa election tomorrow, ito yung pinaka mabigat, lalong-lalo na sa mga nawalan ng ina. Julie, Raquel, sa ating tatlo. Yes. Diba? Ito yung isang celebration na mabigat kasi nakikita mo, nagsa-celebrate lahat. Tapos, bumabati sila ng Mother's Day at may picture-picture taking. Tapos tayo na wala ng nanay, wala tayong ma-celebrate. So kanya-kanya na lang siguro ng celebration kung paano tayo makaka-cope with dun sa situation. So yun lang din, puso para dun sa mga katulad din namin na wala ng nanay. Di ba? Happy Mother's Day sa lahat. Tapos naalala ko yung sinabi rin ni Mama Pen kanina regarding dun sa pagtawag natin sa nanay, di ba? Kahit anong terminology, bigla ko naalala yung, di ba pag natatakot tayo, natatandaan nyo, kapag may situation na natatakot tayo, kunyari takutan, ang unang-una mo sinasabi, Mami, nanay, di ba? Walang nagsasabi ng tatay, daddy. Ang mama, di ba? Kunyari roller coaster, bigla kasi sigaw, Mami, Mami. Di ba? Laging ganon. Na-ingrained sa atin, lalo na sa Filipino concept, na ang unang hahanapin talaga natin, nanay. I don't know, ganun balikin kayo? Parang yun na yung bukang bibig Parang, parang lahat, laging mami. Yun din yung call ko nung kabataan ko. And then, na-experience ko siya now. Kaya minsan parang bukang bibig ko na, ako na lang lagi, ano nang gagawin niya pag nawala ako? May ganyan lang ako sinyahan niya. Nag-crossover ka na talaga doon, no? Nag-crossover ka na doon. Di ba? Pag wala ako. Okay? Kasi di ba pag... Di ba yung kunyari nasa roller coaster, yung mga sumisigaw, Mami, Mami! Di ba? Yung mga ganun mga kabataan. So naalala ko sinabi ni Mama Pen, kasi ang una-una talaga natin tinatawag, yung nanay. Diba? Kahit anong sitwasyon ng buhay. Kahit anong emosyon, masaya, diba? Malungkot, parang lagi mo una naaalala. I-share mo sa... Yun yung nakakamiss, diba? Lalo na sa atin, Julie, Raquel, na wala na tayong nanay na ma-sharean ng mga happenings natin sa buhay. Sad, but it's reality. We need to face it, di ba? So, yun lang, yung regarding Mother's Day. And regarding the election tomorrow, ayun. So, syempre, umpisa natin sa
pagpili ng nararapat kung saan tayo yung magiging kampante yung loob natin. So, kanya-kanya naman tayo ng opinion kung sino ang bet natin sa mga kandidato at kandidata. Pero hindi naman dapat nating pag-awayan. Di ba? Meron ako nakikita mga nag-aaway kasi magkaibang partido yung mga ganung bagay. So, natatuwa lang ako kapag kahit magkakabarkada o magkakapamilya, hindi issue ang politics. So, dapat naman hindi issue. So, vote wisely sa ating mga ka-sisters. Yun lang aking opening for tonight. Bilang teacher ka, Sir Matt, anong Ay, nako. Di ba? Anong mo? Anong, na-excite ka ba? Actually, yung totoo. Kasi na-excite sa jingle. Hindi ako na-excite. Kasi, anong call time ba bukas? Sobrang pagod. Biruin mo based on experience to sa teaching field. 'Di ba? Before 7 AM ang start. Pero 'di ba nakita nyo ang announcement, 5 AM open na siya for senior citizens. So imagine 5 AM in the morning until 7 PM ang ating election at votation nang pwede tayo magbumoto. That's for tomorrow. Kami dati hanggang ngayon kapag 7 AM ang election proper, 4 o'clock pa lang, nandun na kami sa munisipyo, sa LGU. Kukunin yung mga paraphernalias, yung mga ballots and everything. 4 AM. So imagine, gigising ako ng 3 AM para lang mag-prepare. Tapos, before that, prior to the election proper, madami pang preparation yung kahapon, kanina, nung isang araw, umattend ka ng mga meeting, seminar, tapos kasi may pagsaset up ng buong classroom, yung mga upuan, isa-set up mo na para pagdating mo kinabukasan ng madaling araw, okay na. Papatuloy ka nila at magpapaboto. Sobrang nakakapagod. Kaya saludo talaga sa mga uupo sa eleksyon bukas na mga teachers. Talagang kapita-pitagan talaga yung ganung hirap. Sobra talagang pagod na para kang, alam mo yung term ng mga teachers, para kang ginahasa ng 20 tao. Ganun yung pakiramdam. So, parang yung lupay-pay ka, yung parang wala ka na... career na ako. Sabi ko na nga pa So parang ganun yung pakiramdam. So saludo sa mga kaguruan na uupo ng election tomorrow. So imagine 7 PM mag-stop ang election. So 7 PM pa mag-umpisa ang bilangan. So ano oras pa kami matatapos yung ganun? So madaling araw na yun, pa-morning. Naku, usually madaling araw talaga. Lalo sa mga sorry, no, actually, hindi ko ine-expect, no? Hindi ko ine-expect yung na maaga ako magre-react talaga. Pero, eto ako, magre-react na. Kasi, imaginein mo, Doc Matt, no? Andito ka pa sa city. Urbanized pa yung area mo. Correct. Paano pa yung mga super rural na places? Right? Paano yung mga teachers natin doon na tumatawid ng ilog, ng mga sapa? Kung kayo na nagpe-prepare ng 4 AM, ano sila, hindi na sila natutulog the day before. No? Baka most likely, ganun. Camp na sila doon. Yeah, camping. Yun, nagka-camp na. Oo. Anyway, yun lang yung, yun yung, kasi ako, sabi ko kasi simulan ko lang muna sa mababaw na anticipation as in yun yung jingle. Pero definitely as we move along with our conversation, mas lalo pang lalalim to. Ano pa yung mga na-anticipate natin na iba? Ako, remember nung 90s merong yung political satire na ano susunod na kabanata? Abangan na susunod na kabanata. Yes, abangan na susunod na kabanata. Yung na-enjoy ko doon kasi yung mga parody and mga satire with the elections, yung mga specific personalities na may stereotype na ginagawang very light the topic pero at the same time politicize. Yun yung na-enjoy. Hindi ko na-enjoy din masyado ang elections when I was in the Philippines kasi like mama ko was also a teacher. So sa kanila ang handle nila barangay sa may Quezon City and then yung proper age na yung ate ko tsaka kuya ko nag-a-assist din sila. So during elections walang tao sa bahay. Ako lang kaya hindi ko na-enjoy.
hindi pa naman ako botante noon. So, parang aalis sila ng maaga. Tapos ang canvassing nga matagal. Uuwi sila siguro madaling araw na the next day. The next day. Diba? So, yun. So, yun yung na-anticipate ko. One time na-anticipate nangyaring nasa province ako nung election. And then, doon ko talaga nakita yung very rampant na vote buying. Na super na hindi na tinatago talaga. Lantaran lang. No? Yes, parang holiday. Pagkatapos ng election, pumunta kami sa may bayan, mamalengke. Like, puno. Parang Pasko na syempre may pambili lahat ng tao. Kaya parang interesting dynamics with our culture. Sa probinsya talaga, natalamak yung gano'n eh. No? Yeah. Yung vote buy. Tsaka lalaki ng pinag-uusapan natin ng pera doon. Nagulat ako, ito is based lang sa kwento ni Jaja sa probinsya nila. No? Ayoko nang banggitin ko saan. Pero kumbaga parang doon daw talaga is nagbabahay-bahay. Ang bilangan is ulo per family. Yes. Tapos nabigla ako parang hindi naman nitong nakaraang election pero 5K. Wow. So, ganun. Sabi ko, wow! Sabi ko, dito parang hindi ko alam. Pero parang for a 5K per head na kung sino yung po pwedeng bumoto na doon sa household na yun. Tapos talagang, nagkakaroon ng parang usapan talaga. Parang ganun. And hindi ko alam for some reason, nalalaman nila kapag hindi ka tumupad, etc. I don't know. Alam ko kung paano yun. Nakwento sa akin when I was in the province. Totoo daw eh. Sabi niya nalalaman daw eh. Naka-zone. Kumbaga parang okay. Etong taong ito parang ako, nari tayo, ako ang mag-handle sa inyo. Team leader. Ako ang leader-leaderan, Keme. Kasi yung zone na ganito, yung zone na ganyan. So, ikaw bahala sa pamilyang ganito, ganyan. So, kayo, kapag merong isang pamilya, sabi nyo, iboboto nyo si Kapitan Santos, ha? Malalaman kung bumoto kayo sa Kapitan Santos kasi ang ilalagay mo sa balota number 10 mo, sabihin na natin si Majin Buu. Kapag wala akong nakita sa canvas na may number 10 na si Majin Buu, ibig sabihin hindi ka bumoto, hindi mo binoto sa Kapitan. Does it make sense? May mga palatandaan. Oo. Parang correct, pero kasi hindi naman makikita to Checo's point. Pero anyway, I'm sure marami silang strategy about it, no? Nakakalungkot lang isipin na isa rin yan sa na-anticipate natin yung mga vote buying. Again, sinimulan ko to ng magaang eh. Sabi ko na nga ba sisimulan ko sa jingle, pero palalim ng palalim. Nako, pagdating kay Raquel, yung mga sumasabog na ng mga bus. Actually, wala akong maalala na jingle na matatakan ng Ever Since. May naalala kang jingle na matak? Si Stephen magaling sa mga jingle eh. Naano lang ako biglang mag-share kasi to si Checo ng sa province eh. Pero ako siguro kasi di naman sa expose. Para bang sports fest pagdating ng election. Kasi tunggalian ng ng mga party-partido, di ba? So somehow, masaya naman siya. Enjoy. Tapos yun nga, nagiging aware ka doon sa kung anong nangyayari sa community. At the same time, kailangan pala to ng community namin. So sa co-op kasi, sometimes kailangan naming mag-participate pero hindi naman totally na mag-endorse ng kandidato pero mas more on doon sa awareness kasi ng mga members kasi part din ng existence ng cooperative is yung social talaga responsibility rin. So kaya somehow is masaya siya. Actually masaya siya. Pag pikon ka hindi siya masaya. So yun, may nagme-message, may nag-comment. Parang so habang naghahanap tayo ng comment, babalik ko. Naalala ko yung sige. Ang dami kasi niya messages, Stephen eh. Do you know English? Parang foreigner. Kay Julie siguro. Kaya naman Julie. No. Hi, Mujib. Well, welcome to our conversation. Hi, Mujib.
Yeah, so we're talking about the upcoming elections here in the Philippines for tomorrow. So I hope you don't mind us speaking in Tagalog because that's our national language. Mabuhay. What I just remembered would be it's 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 a English. it's a town party every election time. It's a town party here in our community. They set up tents outside the school premises. So bawal na kasi pumasok, 'di ba? So may mga tents. A while ago when I was passing by dun sa street namin, natutuwa ako kasi in-expect ko na tomorrow it's parang fiesta. Ayun, that's the term. It's fiesta time. Kasi may mga tent tapos meron mo 'di ba? Right, Raquel, sa barangay mo din ganun, 'di ba? Meron tayong mga tables, mga long tables. Tapos yung mga naguhuntahan, yung mga matatanda. Tapos, oy, kumpare. Tapos magka para siyang reunion. Ganun. Yung setup, it's just like a reunion. A happy thing. Tapos happy thought lang na you get to meet your old classmates, your old neighbors, di ba? Who are not living in your community but they need to go back to vote. So those who are living outside the barangay already, they need to go back here to vote kasi they haven't transferred their di ba, their names to their municipality. So it's a good thing that you get to see them again. Oh, kumusta? What's up? What's happening now sa buhay-buhay? Tapos ang daming mga street food, yun yung masaya. Yung parang food crawl. Di ba? Mag-food trip ka lang. Tapos sasaya lang. Tapos mababalita mo na ang daming chismis. Yun, di ba? Filipinos, we love gossips. Di ba? Di ba yung mga bago-bago na? Yun yung mga chismis. Yun yung masaya pag ganitong election time. Tapos aabangan mo na daw kung sino yung dinaya. Yes. So, kulturang Pilipino na rin yan eh. Kapag nanalo kasi magaling. Kapag natalo, dinaya. Anyway, so mabalik ako dun sa what Raquel mentioned earlier. Charot, talaga kailangan ganun yung tono. Hindi, sabi ko, hindi kasi, like for example, ang nakakatuwa lang is because si Matthew nasa academe siya, right? So sila talaga yung frontliners when it comes to the election period. Tapos Raquel naman is in the line of cooperative, which is very community driven, right? Na gusto ko yung sinabi ni Raquel na hindi naman sa merong ini-endorso kasi ang tinitingnan nito ay yung kailangan ng community. So correct me if I'm wrong, but the way I see it is that ang kagandahan nito is that mas nakikita natin dito ngayon yung plataforma, mas binubusisi natin ngayon yung plataforma rather than yung politiko, right? And for our sisters, for our audience, who are watching us, listening to us, even before we opened up this conversation, our previous conversation or our back conversation was revolving around, we're going to talk about the election process and experiences, but not really the politics about it. So, yun naman yung kagandahan din na hindi talaga tayo magiging political. And I guess another thing that we can look into, yung parang how we can relate this doon sa Mother's Day then is because closely knit nga kasi ang community ng Pilipino, na kahit yun nga yung parang, sabi ni Raquel din kanina, kung pikon ka, hindi siya masaya para sa'yo. Pero kung hindi naman, masayang event ang election. Kasi, basically, parang feeling ng mga tao, parte sila ng pamilya nung kinakandidato nila or kandidato nila. So, kapag nakarinig sila ng hindi maganda laban dun sa kandidato nila, pakiramdam nila, kapamilya nila yung nasabihan ng hindi maganda. And I guess those are some of the things that we really anticipate during election period. Maganda, masaya, at saka I guess ang pinakapunot dulo nito is that it is exercising our right dutifully na, this is our freedom na talagang pwede nating masabi na, I am free, I am in a democratic country, and we are exercising this right to vote, to choose our leaders. At magandang konsepto.
Sa'yo, Checo, meron ka pa bang ibang ina-anticipate din na kapag dating sa maliban doon sa shinare ni Jaja na parang namamalengke lang ng boto? Well, here kasi simula nung nakapangasawa ko, dito na ako nagpalipat ng registration sa Cainta. So far sa stay ko dito, maayos naman yung kasi tapat lang namin yung school. Structured, ganyan, as compared sa ibang mga napapanood ko, parang ganyan na medyo magulo, parang gano'n. So ngayon, anticipate ko lang, bukas, since tapat lang namin yung school, maingay, daming tao, pagpasok mo bago ka pumasok sa school o sa presinto mo, meron pa rin mag-aabot-abot sa'yo ng papel. Papel lang naman, hindi lang ako may nakaipit, wala. Papel lang na kasi sino yung iboboto mo, parang ganyan, local, and usually local. Right, but yan lang. Sa mga jingles and everything, parang wala na ngayon masyado kasi walang kalaban ngayon yung mayor namin. Ay, so, corny, no? Hindi kasing init sa Marikina. Boring. Alam mo yan. Malamig. So walang masyado. Hindi nakakaaliw kasi, di ba, hanggang ngayon, parang yung mga lumang kanta ng mga parang 8-8, yung mga ganun. Nakakaluan pa rin dito. Kasi parang 8-8. Hindi, hanggang ngayon, parang I still hear na parang, I guess sa San Juan ko yata narinig yun. Kasi, di ba, tumatawid ako Antipolo San Juan nung na-hospitalize si mama eh. So, every time na mayroon ako makakasalubong, yan yung isang bagay na I dread and I anticipate, yung heavy traffic. No, lalo na kapag yung mga kampanya rally ng mga nangangandidato, yan yung isang bagay na oh my goodness, lalo na kapag hinahabol ko yung coding yung window ng coding. Anyway, siguro andun din tayo sa point wherein hindi naman ganito yung level of involvement and interest natin sa election when we were younger versus correct now. No, I guess nung kabataan ko, very ako noon eh. Lalo na nung hindi pa ako talaga boboto. Kaya nga minsan napapaisip ako, bakit kaya nagsalita sa atin noon si Raul Roco, if you still remember sa Masat. No, hindi naman tayo botante technically. Pero nagpunta siya doon and he gave a speech and ganyan. Mm-hmm. Tapos bigla ko na appreciate na it's really more of his vision that he really considered us the future generation. Na yes. You may not have the right to vote yet, but I am here to prepare you that when you get there to that point when you can already exercise that right, that wonderful experience of voting, choosing the leaders of your community, people that we consider, who will take care of us. Sino yung mag-iingat yaman sa meron tayo para pagdating ng mga sakuna, may tutulong din sa community. And yun yung mga bagay na I guess na totally different yung pag-iisip ko noon. Parang dati noon, ito yung honest to goodness, no? Sa akin, sinisek ko minsan yung mukha lang. Parang puro face value lang ako. Ito cute to, boboto ko to. wala ako mga pag-iisip ng mga platform. But as move or yung ini-endorse ng mga magulang ko, para oy, sikap ganito, iboto mo si ganito ang boto mong kagawad, itong tuloy parang it's not really exercising my right personally or as an individual, but exercising ko ano yung pinapaniwalaan ng magulang ko na tingin nila ay tama. And then eventually, as I exercise even further, my liberty muscle becomes stronger. Na, hindi, meron na rin akong paninindigan. I already also know what I'm looking for in a candidate. Na ngayon tinitingnan ko, may plataforma ba to, may magagawa ba to, may pag-iisip ba to. Kasi aside from
the plataforma, yung magagawa, kasi lahat yan pangako lang right? So lahat yan magkakaalaman naman Pero meron ba siyang lohiko na matino, sound, kapag nagsasalita, kapag pinipresenta ang sarili? I think that level of credibility is really very important. The level of integrity, ano ba yung backstory nitong person na to, it also plays a very big role when choosing the people. Unlike before, na sino ba yung matunog ang pangalan, sino ba yung cute sa poster, that's how the way I see it. And then eventually, it evolves to something. Kayo, ano ba yung mga nag-evolve din sa inyo as you move from, the younger version of yourself voting versus now na nasa midlife na tayo? Sundan ko na. Ako na muna. Sige. Ay, ako na muna. Go na. Hindi, actually, natuwa nga ako dun sa ni Stephen. Kaya nag-flashback din ako. Napag-google tuloy ako kasi ayoko nga rin magbanggit ng nawala si Sir Matt. Nagtampo. Baka bumoto na. Sorry. Anyway, so yun. So, na-recall ko lang nung before. Totoo yun malaking influence yung parents mo sa iboboto mo. Na yung during that time na bagong unang ko na pagboto. Pero naalala ko, kahit na yung nanalo na president during that time, I think 2004 yata ako or 2001 ba ako bumoto. Basta somewhere doon sa year na yun. Parang ang tendency ko naman, parang ina-appreciate ko yung person na nanalo. Kasi siya na yung nanalo Parang ganun yung ko noon, yung during that time. Yung kumaga ng time na yun na bago, na hindi ko lang alam kung malaki ba yung effect din talaga ng social media. Na kasi talagang noon, support ka kung sino yung nanalo. Ako ay yung sa personal experience ko. So na-appreciate ko yung kung ano yung positive doon sa person na yun. Hindi nga siya makamasa, pero ekonomista naman siya. So parang na-appreciate parang mas tinitingnan ko during that time yung appreciation doon sa nanalo na kandidato. Ako na national yung nare-recall ko. Kaya nga ako natuwa ko, na-appreciate ko pala dati tong nung kabataan ko. Pero yun nga, kapag ka namulat ka na pala, at saka yung meron ka ng sarili mong decision making, nahaluan na ako. Kaya pag iniisip ko, parang nahahaluan na ng frustration Sa totoo lang, parang hindi talaga ako nanonood ng balita. Kasi parang, ayun na lang. O sino ba yung susunod? Parang yun lang. Kapag naging aware ka na. Pero kami practice namin sa family. Talagang every election, sabay-sabay kami bumuboto as family. Sabay-sabay kami. May one time nga kaming experience ng kuya ko. Ando na siya, kasi magkakatabi. Kumbaga parang sabay-sabay kami pila, same presinto kami. Si Hani lang yung nahiwalay sa amin kasi bagong botante siya. Ngayon, isang presinto kami, may last minute. Paglabas namin, sabi nung isa kong kapatid, sabi niya, eto nabago tuloy yung ko nabago tuloy yung iboboto ko dahil dito Panalo dapat yung something ganyan. Kaya, maganda rin talaga siya na yung siguro, yun nga fortunate tayo na parang, yung sinasabi ni Matthew kanina na parang piyesta kasi family. Yun din yung yun din yung tinitingnan ko sa election. Pero ngayon kasi parang, alam mo yung yung mabubuhay ka na lang sa negative. Yan na nga yung nanalo Kahit ba naman majority ng Pilipino, yan yung pinili. Di dapat i-appreciate natin yung kasi wala namang ibang, di ba? Wala namang ibang magpo-pursue or wala namang magandang maidudulot kung hindi mo susuportahan. Yung during that tenure lang naman ng mga nakakita. Pero sa totoo, yung hindi naman mauupo yan forever. Yung experience ko naman yung ngayon, nakakatuwa. Kasi sabi ko, kapag ka magagaling yung mga magkakalaban sa politika, kumbaga whether popular yan or what, or ma-impluwensya, sa totoo lang yung botante yung panalo dyan Kasi marami. Yeah. Kasi bukod sa marami kang ayuda.
Yun yung ano ngayon, yun yung medyo malungkot kasi binalik na naman, kumaga parang binalik na naman sa mga politiko yung mga budget kasi, di ba? Yung mga iba-ibang klase ng ayuda. Kaya, yun, somehow, yun yung modern day na yung kinikwento ni Jaja siguro doon sa province nila. Na ngayon, even siguro sa city is nangyayari. Pero yun yung medyo na-excite lang ako nung nagkwento si Stephen nung dati. Talaga sa totoo lang nung nag-flashback ako, sinuporta, kumaga parang, although hindi ko siya binoto, pero yung support, parang surrender ka doon sa kung ano man yung mga programs niya bilang as president niya. So yun. Sino na sunod? Pero with elections, the way ako namulat kasi with election, kasi ever since I was a kid naman, I'm always in a way politics. Like elementary, nasa student council ka, pagdating ng high school, parating officer ka, pagdating ng college, there's always a position in the electoral body sa school sa akin. So, every time there's an election, it's always in the mindset na, how can I learn from these candidates na ako as a servant, kapag na-elect, how can I pattern in a way yung campaign ko, yung plataforma ko, to be a better servant. Yon. Tsaka lumaki rin kasi ako sa household na yung sa side ng papa ko, mga uncle ko, they would always debate na sino iboboto mo, sinong ganyan-ganyan, bakit ganyan. So there's always that part na panindigan mo yung, siguro kaya rin ako naging very decisive, easily na panindigan mo based sa principle ng iboboto mo, is it something na nag-a-align ba sa principle mo as a person? Kaya never din ako talagang, as an early age, nawala sa akin yung mindset na it's a platform more than the personality. It's never been something na enticing for me. And when I left the Philippines, dun ko mas layong nakita na, ay, oo nga. Kasi kahit dito sa US, sabihin mo lang, ay, kapwa Pilipino yan. Susuportahan nila. Pero without even knowing like, who is this as a Filipino? Who is this as a person? Bakit mo susuportahan? Anong kinicarry nilang platform or anong life principles nila? Is it something that's aligning to your iboboto mo lang kasi kapwa Pilipino mo? And I benefited from that in some way, di ba? So, nandun yung approach ko with respect to election and the right to suffrage. Ayun na nga. So, hindi kasi maganda yung punto ni Julie, no, na, and I think almost everyone goes through that level of kasi nga bawat batang Pilipino din pagdating sa mga homeroom, may botohan pa rin sino ang class president, vice president, secretary, treasurer. So it's always about that awareness of the importance of having and supporting who won as a majority, no? Na kasi parang gusto ko siyang i-link doon din sa sinabi ni Raquel na parang it's always about sige, maaaring hindi mo siya binoto, pero since siya na yung nanalo, anong gagawin mo? Mag-a-aklas ka ba? O suportahan mo na lang? Diba? Kasi yun naman yun eh. Anyway, gusto ko lang i-link doon sa sinabi ni Julie kanina na yun na nga, bata pa lang, sumasali siya sa mga student council and all that. Ang naaalala ko nung bata ako, ang isa ko na o-observe sa mga Pilipino, eto sarili ko lang to na observation, ang bawat Pilipino, pamilya, ay either link or may kamag-anak sa dalawang aspeto. Either may kamag-anak na artista or may kamag-anak na nasa politika. Palaging gano'n, ay, pinsan ko yan si ganito, si counselor ganyan, ay, ano yan, kinakapatid kong si ano yan sa ganito. And doon pa lang, I guess, it's not even about winning the title. Though. Even before winning the title, there's already a hint of corruption. Pero I don't want to be too political about it. I'm trying to avoid that. Kaya lang kasi na-open yung mga pagbibili ng mga boto, yung mga ganyan. So I guess it's really about, having that level of consciousness, awareness, or
even yung pagiging maalam, hindi mo naman kailangan kasing kalabanin, pero gusto mo lang alamin. Ganon. So, okay lang na magtanong. No? Huwag ka mag-accuse. Ay, hindi. Magnanakaw yan. Magganito yan. Instead na, rather, itanong mo na lang, ano nga ba yung platforma nito? Ano bang nagawa nitong taong tayo mga ganon? Pero, yun, no? Sino pang mga merong iba pang experiences when it comes to, how you vote before, how you vote now, ano yung mga kino-consider, ano yung mga red flags na tinitingnan nyo? Siguro ako, well, ako kasi, siyempre, college na lang tayo nagkaroon talaga ng parang chance, di ba, na bumoto. Before, exposed din ako or active din ako sa campaign, parang ganyan. Hindi ako mismo yung kumakandidato, kaya sa mga student council and whatnot. Pero meron kami mga kinakampaign. So, aware ako doon sa mga dapat is, meron na mga plataforma, parang ganyan, yung mga advocacies, kapag sila yung mananalo and hindi. So, meron akong ganun na clear talaga na understanding about doon sa mga uupo. Parang ganyan. And then, siguro hindi na siya nalayo nung about sa national elections or sa local man, parang ganyan. So, meron na akong ganoon na, kumbaga parang tinitignan talaga. So, totoo lang ako, di ba kaya sa senators, dapat 12 yung ilalagay mo doon. Never akong parang nakumpleto yun. Kasi parang, kung ano lang yung, sino lang yung gusto ko talagang iboto, yun lang talaga yung iboboto ko. Parang ganyan. And then, siguro, ang gusto ko lang ma-share, yung, di ba, parang may awareness ako about sa plataforma, parang ganyan, hindi ako nadadala sa itsura, parang ganyan, or pa-cute. Masishare ko lang is parang mas lumalim siya nung nakaraang presidential election. Parang gano'n. So, nakadepende kasi actually, yung gusto ko sana iwan sa inyo gaano kalalim yung involvement ninyo parang ganyan sa election, right? And bakit ganoon? For example, ako talaga personally lumalim talaga to the extent na parang ang dami kong mga in-friend. Kaya nakita nyo, wala pa 600 yung kaya ngayon parang wala na akong wala nang dating sa akin yung mga nangyayari ngayon kasi talaga parang nauna na ako makaka-election. Parang ganyan. Clean up drive I think, ka. Masyado sigurong seryoso para sa akin kasi yung plataforma and yung background talaga nung tao. Kaya rin siguro ganun ka lalim yung pagtingin ko sa mga tumatakbo. Parang yan. And I'm hoping sana ganun tayong lahat. Diba? Yeah. Na parang, yes, not just because, parang hindi siya, via compliance lang na, sige, basta baka meron lang ako maboto. Pero sana, before tayo bumoto, yung responsibility, bakit mo siya binoto, ano yung magagawa ng tao na yun? Sana bit-bit natin yung gano'n. Parang ganyan. Tsaka I think and I guess, go for it. Ikaw na, Julie. No, yung discernment natin we're in, yung level ng involvement natin with a celebrity's love life should transcend sa pagpili natin ng mga binoboto in a way. Totoo. Kung sino dapat ang collab team ni ganito, ganyan. Sana ganun din tayo mag-scrutinize with kung sino iboboto natin. But then again, that's the power of the democracy, di ba? Na etong binoto ko, yan ang binoto mo, that's okay. It's your right. You're practicing your right the same as mine. And siguro, yung kay Cherry Litz naman, parang siguro nag-matured na rin kasi yung kumbaga yung sa age din natin. So, midlife, malaking factor yun. Malaking factor yung midlife na tayo kaya kahit pa paano. Tapos yung access pa natin ngayon sa di ba? Sa online. So, social media. Napaka-accessible ng mga information. So, medyo challenging na. Not to mention fake news. Yes, yun nga. Correct. Or misinformation, di ba? So, yun.
Kasi when I was younger, nagde-debate pa talaga ako. Like, I would engage even online. Kahit, alam mo yun, hindi mo kakilala. And I would challenge mga pinsan ko, mga kapamilya ko, I would challenge yung choices nila with the kailangan. Ngayon, hindi As in, you know, like, okay, sige. If that's your choice, that's your choice. Pero, at the back of my head, I know that this is your... Kasi sa akin is, your politics is a reflection of your core value as a person. True, diba? True. Totoo naman. Like, so share i-share natin yung sinabi ni George. Ako po ay bumoboto dati. Pinupuno ko lahat yung max na pwedeng iboto. Now, selected na lang. Hindi complete kagaya ng kay Checo. Due to exposure o kakanood ng mga Senate session, galing nun, hearing, including lower Congress on how they perform, including background, yung sabi ni George. Yung maganda rin. Oo, totoo yun, no? And ganong level of involvement, ganong level of inquiry, no? Yung being inquisitive, na parang, na with care, no? Kasi, to Raquel's point kung bakit ganun yung transition din ni Checo was because of our life stages nga, nasa midlife na tayo di ba? And ngayon na may mga anak na si Checo, ngayon na siya ay nanay na at meron na siyang anak at meron na siyang pamilya at gano'n naman din tayo sa mga pamangkin natin. We'll look into, and I'll go back to Raul Roco before, sumalangit nawa siya. Pero babalik ako dun sa speech niya. Nagsalita siya sa mga taong wala namang karapatang bumoto pa. Mm-hmm. Hindi dahil sila ang magpapanalo sa kanya. Kung hindi, sila ang makikinabang kung sino ang mananalo nung panahon niya ng eleksyon na yon. So, it's a reminder. He reached out to the children to remind their parents na pag uwi natin sa bahay, nagsalita sa Raul Roco, ito, ganto. It was a very strategic and intelligent, it just so happened that he didn't win during his run. Pero naramdaman ko doon yung level of care. And I think that's the same level of care that we have now. That's why we are more involved. We are more inquisitive. Tapos, isang bagay din, and I think this is worth sharing kasi this has been a back conversation that I had with Checo, na kung saan, sabi nga gano'n ni Checo, yung napag-usapan natin kahapon doon sa Pizza House, sabi na parang, okay lang kahit hindi manalo yung iboboto ko kasi naniniwala ako sa plataforma niya. Nagkataon lang na minsan, ang sad part is, ang nananalo sa Pilipinas yung sikat, yung matunog ang pangalan, hindi yung may plataformang maganda. Pero, gaya ng usapan namin ni Checo kahapon, and I really wanna, revolve around that and, na okay lang bumoto ng hindi mananalo. Ang importante doon yung naniwala ka at nanindigan ka sa prinsipyo mo. Ngayon, kung may manalo man na hindi mo binoto, hindi naman din siguro kalabisan na bigyan natin ng suporta kung sino man yung nakaluklok or naupo. Kasi Vox Populi, Vox Dei pa rin naman. Kung sino yung nakaupo ngayon, hindi naman din mananalo yan kung hindi nabasbasan ng Diyos. Yun yung pinaniniwalaan ko rin naman sa demokrasya. Minsan, I jokingly say na sana sa komunista na lang ako na bansa na kung saan wala na lang. Kasi total naman, hindi na nanalo yung binoboto ko. Wala na lang din ako pakialam. Yung parang ganun, bahala na lang kung sinong manalo. Kung hindi ko sila kayang suportahan, at least suportahan nila ako bilang komunista. Ganon. Pero, I jokingly say that. Yung totoo, I still enjoy my privileges, my freedom, our liberty, and it all starts with the voting process, the electoral process. And I guess yun yung maganda sanang isipin and dito na tayo sa realization na part. No? Ito yung kasi we're running 53 minutes. Pero dito na tayo sa realization na part wherein we have to think not about us currently, but the future of those that we will leave this world to, no? Sino ba yung mas environmentalist, sino ba yung mas sa health, sino ba yung mas alam mo yung sustainable level of leadership.
and something to that level of transparency, to build credibility, to build integrity, to bring pride to the country, to support not only a limited sekta ng komunidad, but a majority of it, na hindi lang to limited sa atleta, hindi lang to limited sa artista, kasi ngayon ang party list nagkalat din. Magmula sa bawat region yata ng bansa, meron ang party list. Party list ng Bicol, Naga, whatever, kung saan, parang, ay, kulang na lang, barangay level ang party list, ha. Ganyan, lahat na lang ng karapatan ng bawat individual na Pilipino, pinaglalaban ng party list. And sometimes, it also creates this level of confusion. Again, I don't want to be political about it, but I want to anchor my message and realization to thinking about of whom I will be voting for now. Ang makikinabang nito, hindi naman ako lang kung hindi yung mga pamangkin ko na apektado ng K-12, apektado ng whatever, at kung magbabago na naman ba ang pasukan, ang araw ng pasukan, magbabago na naman ba ang degree ng mga tao, ilang taon ba ang kailangan aralin ng mga tao, and all those stuff. And again, it all starts with the first step of voting our leaders. So we have to be very conscious, we have to be very careful, at kailangan iboto natin kasi yung karapat-dapat as much as possible sa tingin natin. Ang kagandahan lang din siguro sa pagboto na dapat in secret, para hindi ka rin mapahiya kung vocals yung naboto mo. Sorry lang. Pero, I think that's my realization. Ano gusto sabihin pa tungkol dyan, pero wag na. Oo, meron yung merong folder yon, tinatakpan. Oo, bawal yun eh. Para exam. Oo, Let me just share yung naalala ko bigla na nung kabataan natin, tapos nung hindi pa tayo bumoboto, yung kabataan ko dito sa barangay namin, excited din ako pumunta ng school kasi nagko-collectahin ko yung mga flyers ng mga bumoboto. Di ba dati yung panahon, natatanda nyo, tad yung school na mga posters, di ba? Pero ngayon pinagbawal. So, tapos bibigyan mga mamimigay ng mga flyers. Mahilig ako, bata pa ako, nung na-realize ko, mahilig na talaga ako sa cards. Bata pa ako. So, nung kinokolekta ko yung flyers, syempre binabasa ko din yung mga nakasulat, di ba? Yung mga plataforma na hindi ko pa naman naiintindihan masyado. Pero ang interest ko talaga nandun sa background ng tao. So, ko lang na, parang hanggang ngayon din naman, bukod sa plataforma ng tao, I'm very much interested do sa background, yung educational attainment, ano yung experiences nito regarding this certain matter. Kasi ang laking impact nun kung dun ka nagmula, tapos ito yung sinasabi mong plataforma. At least alam mo yung sinasabi mo talaga. Yun yung nagustuhan ko. Kasi ngayon, meron akong nakokolekta mga flyers ulit. Pag binabasa ko, ang unang-una ko talaga tinitignan, background. So, sabi ko, parang habang nag-uusap tayo, nung bata pala ako, ganun din yung tingin ko until now, na nasa midlife, siguro nag-level up na talaga kasi mas malalim na nga rin yung pangunawa na tayo maapektuhan, tsaka yung mga younger generation. Pero ang laki din talaga ng factor to consider kung talagang titignan natin yung background ng tao. Lalo-lalo na, di ba, yung sasabihin natin na hindi natin siya kilala. Paano mo nga makikilala kung hindi mo man lang binasa o tinignan yung kung ano man meron yung taong kaya niyang i-offer. So, yun yung nagustuhan ko rin naman. Kahit ngayon, sa season na to, madami naman ako inattend ng mga sessions, sa mga meeting the advance, whatnot. Pero, natutuwa naman ako pag nakikinig kasi, syempre, bukod dun sa usual na style, pero meron rin naman tayong natututunan. And that brings me to a question. Is voting a right, a privilege, or a responsibility? May responsibility ang boto ko dyan. Botohan ba to? Botohan. It's a responsibility. Ako, I would say, although parang at some point meron sila para mga porsyentong pareho. Pero pinakamalaking porsyento is responsibility. It's a responsibility for me.
responsibility na nga lang rin ako kasi magkakaroon Pare. ng diskusyon. Pero siguro ako na lang, sa realization, no? Nakakalungkot kasi na parang hinihiwalay kasi natin yung sarili natin. Karamihan 'di ba, sa mga tao. Yun nga, parang ang tanong nila is hindi siya responsibility, parang ganyan. So parang mababaw lang yung pagtingin nila sa pagboto. Parang yun nga, as simple as compliance lang na ay sige boboto ko kasi 18 years old na ako. Kasi boboto ko kasi sinabi na ganito, parang ganyan. So walang malalim na pagtingin doon sa pagboto, parang ganyan. Totoo. Ito na yung makikita nyo bukas, di ba? Yung nasa Facebook, lahat itong picture. Ganyan. Di ba? Parang ganun lang. Oo. Pero parang hindi malalim yung tanaw ng karamihan eh. Parang ganyan. Na hindi nila alam o inaalam na yung pagboto nila is may malaking impact yan sa kabuuan. Kasi karamihan, ang tingin lang nila, ako lang naman to, mag-isa lang ako, may magagawa pa ba? Parang may ganun yung thinking. Na parang, pare-parehas lang naman yung mga yan. Yung resulta, yan na yun. Oo. Kasi kung magkakaroon tayo ng ganun laging thinking, wala talagang magbabago. 'Di ba? So ako naman, in my own little way, so for example, ako may mga anak ako. So for example, very timely, nung every weekend kasi nagro-road trip kami, parang gala lang, parang ganyan, biyahe, tas drive-thru, parang ganyan. So napag-usapan namin yung about sa politics. No? Parang, kayo, paglaki nyo, pag bumoto na kayo, parang ganyan, make sure na, yan, yung sinasabi ni Matthew, tignan nyo yung background. Sabi ko gano'n. Kasi kami ng daddy nyo, about do sa mga tax. Kasi parang, ang dami na nadadaanan eh. Para sabi ni Karil, sabi niya, sino yan si ganito, ganyan-ganyan. Yan yung ganyan-ganyan. So parang ako, ni-educate ko sila in terms of, ano ba yung tamang pagboto, pagpili, ano ba yung dapat mga tinitignan. So yan yung background, yung kung ano yung nagawa, parang ganyan. I also, kumbaga parang somehow briefly discuss about political dynasty. I also discuss about yung sa corruption, bakit nga ba may ganon. So yung ganong in my little ways, no, kumbaga parang somehow, hinuhubog ko na yung mga bata na para in the future, maging responsable din sila. Na ako kasi parang feeling ko ng kabataan natin, wala tayong ganun eh. Meron ba kayo, I don't know, siguro si Raquel meron kasi para family nila yun. Pero ako wala akong parang ganun na sit down talaga discussion with my parents na magbobotohan na, parang ganyan. Dahil nga siguro bata ka pa. Pero ako, naniniwala ako na hindi yan kailangan nasa voting age ka eh. Yung paghulma ng kung paano mag-isip ang isang tao, bata pa lang yan eh, di ba? Paano tuturuan ng mabuting asal yan, paano ka makikisama sa mga tao, sa bata mo pa lang yan umpisahan. Hindi na nung matandaan na siya. So yun. So sana is, ang sa akin lang, bukas, no, sa mga ka-sisters natin na boto, huwag natin tignan yung kung ano yung kasalukuyan, parang ganyan. Tignan natin yung mas long term, yung tanaw. Na kapag bumoto ba tayo, anong mangyayari? Ano ba yung magagawa niya? Parang ganyan. So, yun, vote wisely pa din. Sana is meron tayong bit-bit na takot, no? Na sana is, or sana rather is, sana meron tayong natutunan sa mga previous election. Yun na lang. And ano bang gusto nyo? Maulit ba yung nangyari na yon? Or natuto na tayo sa nangyari yun? Yun lang. Ano? Wala. Para tong February. Merong sa'yo. Checo, may nag-comment. Nabasa mo ba? Ano? Hindi ko nabasa. Si Beshi mo. Sabi gano'n, Beshi, pulso ng isip or pulso ng puso? Sabi gano'n. Tapos, ang sinasabi rin ni Beshi Cakes mo, sabi niya gano'n, ano to, maliban sa pulso ng isip, pulso ng puso, sabi rin niya, boto ko, dangal ko. Beshi! Ayun, ay maganda rin yung mga sinasabi natin, tsaka yung mga realization natin tonight,
will be anchoring our situation sa rational choice theory. Kasi may theory sa psychology, we have that rational choice theory wherein individuals make decision by weighing the benefits and cost difference. So usually, itong theory na to, nagsasuggest siya na we consider a decision based on self-interest. So, yun yung nangyayari sa atin. So, may mga pansarili na interest, kanya-kanya. So, pero meron rin naman sa atin na kabuuan ng tingin. So, ilang naman ang masasabi ko for tonight. Bisperas papuntang election tomorrow here in the Philippines na hindi lang personal interest sana ang tignan para maging maayos din tayong lahat. Sana maapektuhan din yung interest din ng iba para let's just be responsible enough kung ano yung maging choice natin for tomorrow. Yun lang. Siguro ako na yung next. Parang ang ano ko naman yung sa side ko yung parang kumbaga parang yung siguro dahil nga sa social media parang let's say sabihin natin yung itong mga recent na past elections na medyo ayan na yung access natin sa mga information online and all kung sabihin man natin na parang first time tong mangyari sa kumbaga sa Pilipinas na nagboto tayo based doon sa kumbaga parang malaking influence ng social media. And ako naman is positive naman ako na parang mag-e-evolve din tayo as country naman. Na parang kasi ngayon chicken or egg. Sino bang may problema? Yung botante ba or yung bumoboto ba or yung binoboto? So parang ganoon parang minsan parang kung gusto mo ng maganda yung actually i-relate ko yung sa sinabi ni Matthew na sana yung i-select natin na leaders kasi supposedly leaders yan maglilid yan, ililid niya tayo, 'di ba? Pero kung si Steven, bakit ka tumatawa? Ingat na ingat pa. Kasi sabi si Leia, gender reveal na lang daw ngayon. Gender reveal na lang daw. Kaya ako natawa sa comment kasi ni Leia. I mean, at seryoso din yung ibang mga nagko-comment. If you're going to look at the comments, nag-comment si George, nag-comment din sino pa itong isang nag-comment na, no, not that one. Si Solita yata, yung mga karapatang bumoto, yung mga ganun. So, those are very good comments, no? Thank you so much. Please, sisters, please send those commentaries. We enjoy it. Yun yung mga binabasa ko. And it's so nice to hear na ganun din naman yung mga frustrations natin ganun din naman yung mga hinahanap natin. Pero pagdating talaga sa papel at lapis at sinulat na kung sino yung mga iboboto, mananaig pa rin kung sino yung nakaupo dun sa silyang yon na nakatakip ng folder na dapat hindi alam ng mga katabi or nasa harapan or likod niya kung sino man na iboboto niya. Pero gayon pa man, dun lang ako natawa. I'm sorry for rudely interrupting, but please go on. So, going back, so yun nga, parang I'm sure tayo as a nation or as as city or as a community, no, as country, sabihin na natin na I'm very sure na magmamature naman yung natin, yung kumbaga kung naging sabihin na natin nanalo parang manalo ba tayo or naging biktima ba tayo ng mga eleksyon bilang tayong taga-sunod or nililid nitong mga leaders natin. So, it's really up to us. Meron naman tayong role. Siguro yun yung yun yung kagandahan ng yung pagiging yung may demokrasya tayo. Pero let everyone parang i-play nila yung role nila sa society. So, parang wag babalik ka dun sa wag kang maging hard na halimbawa, ako before sa totoo lang siguro
hindi ko lang sure kung high school pa ba ako noon, na parang, ano pa naman yung mga nagrarally na yan? High school to, high school. Ano ba naman yung mga nagrarally na yan? Imbis na makatulong sila sa bayan. Ganyan yung ano ko, mindset ko. May narinig ako, hindi ko lang maalala kung sino yung nagsabi na, huy, alam mo bang paghihirap ng mga yan? Para ipaglaban yung, kumbaga parang, para ipaglaban yung mga karapatan natin as a whole. So, kumbaga parang, wag nating tignan yung negative side. Nababalik ako sana nung bata ako na kung sino yung maluklok, whether gusto ba natin yan or ayaw natin yan, sana i-support natin. And totoo naman, may check and balance na hingin din natin ng accountability yung mga leaders na hahalal din natin. At saka yung kumbaga parang sa totoo lang, ang dali namang sabihin na maging responsible tayo na bumoto, no? Napakadali talaga sabihin. Pero, I think, di ko lalo kung sa edad ko na ba to dahil parang, ando naman ako sa positive. Siguro yung quick lang, yung sa recent survey kasi, parang kung dati, hati yung Philippines, kumbaga yung year 2022, yung nabanggit ni Cherry Litz, parang ngayong year, yung doon sa survey, parang 35%, kung hindi ako nagkakamali, 35% is hindi nila ina-identify yung sarili nila na whether dito ako sa partidong to, dito ako sa partidong to, which is good. Yun yung sinasabi kanina natin na sana parang wag tayong maging tagatangkilik lang ng mga politiko dahil doon sa personal nating pagpalagay na nating kalakaran na hindi lang naman sa Pilipinas ganyan, 'di ba? Sa most lahat ng countries ganyan. Pero kumbaga parang tayo as a nation, kailangan talaga nating mag-matured and based doon sa survey, natuwa ako doon sa survey. Sabi ko, edi good pala. Nawala na lang. Dati-dati kapag sa Facebook, lalo na yung year 2022, parang pag binato ka, ganitong kulay ka. Yung parang bang ganon, na parang pagka sinabi mong ganito, may sinabi kang hindi mo naman pinapatamaan yung ibang kulay, parang kala nila, kulay ang laban. Oo, kulay agad. Pero yun yung nag-evolve na. Yes, nag-evolve na ultimately is tayo pa rin. Kumbaga tayo pa rin yung yung magbe-benefit din doon. I'm sure nagiging marunong na yung yung lahat ng mga botante. Yes. Ang pinaka-importante siguro sa ngayon, kasi ako parang, sabi ko nga sa'yo, pagkatapos ng election, parang nawalan ako ng gana eh. Parang, sige, ako na lang kaya namang mag-stand ng itong institution na ginagalawan ko on his own eh. No? Pero, kung ito nagagawa ng co-op, ito nagagawa ng LGU, ito nagagawa ng mga private companies, why not kung naging collaborative to, ano pa yung magiging kumaga benefit ng lahat, no, as a whole, as community. Yes, true. Pero yun nga, ang pinaka-importante ngayon is i-exercise natin yung pagboto natin tomorrow. Sabi nga ni Sir Matthew, trending na naman sa news feeds natin yung kulay pero sana nga samahan natin yung sabi nila, sige tumanggap ka lang na tumanggap ng ayuda, pero pagdating ng May 12, si Matthew, yes. Pagdating ng May 12, sorry kasi ayoko na kasabihin. Madudulas ka. Oo nga so kumbaga parang tomorrow, yung kaakibat ng pagiging proud natin na in-exercise natin yung boto natin is yun nga, yung sa pag-exercise natin ng right natin na bumoto is naging responsible tayo. Hindi lang motivated tayo ng self-interest natin, mas more on doon sa kapakinabangan ng mas nakakarami, no? Kasi minsan yan yung mentality ng Pilipino eh. Dito na ako boboto kasi nalalapitan ko to eh. Isang text ko lang dito, nako-communicate ko to. Which is, nagiging mutual tuloy. So, pagdating sa mga nahalal nating leaders, parang napopollute din sila na parang napopollute sila in a way na parang I feel yung prestige para ka ng Diyos na para ikaw na yung control over doon sa Pero parang yun lang. Very positive ako na hopefully tama si Checo, yung gawin natin yung pagboto natin is para din. At saka i-equip na natin yung ating mga yung ating mga pamangkin or mga anak na pagkakaroon ng kasi yung ng 2022 kung laganap or sabihin na natin hindi natin ma-identify ang fake news at kung alin ang totoo, nag-evolve din tayo.
So kumbaga ngayon na kumbaga nagkakaroon na rin tayo ng mga tools para kumbaga is ma-correct or may so kumbaga nag-evolve din tayo and hopefully sa near future is mas bright ang ng Philippines as a nation. Yan. Feel ko yung pagiging ko ngayon, kabayan. Ayan. Ano sabi ang daming sinasabi ng beshi mo. Daming baon. Oo nga Teacher din niya si beshi mo no? Actually, sa totoo lang, yung ipag-pray din natin yung ating mga teachers tomorrow kasi yung nabanggit kanina ni Matthew, yung sakripisyo nila as teachers, may bukod sa pagod nila, sila pa yung parang sila pa yung magsisisi. Correct. Oo, totoo. So, yun naman. So, parang give back natin yung sacrifices ng mga teachers. Pero totoo yan. Palagay ko, naghang ako. So, yun. No. Yan. So, ipag-pray natin yung safety ng lahat ng mga magbabantay tomorrow at magpapacilitate ng election. Yan. Thank you! Julie. I'm good na. Good na. Sabi niya, iboboto na lang niya si Trump. Pero, I guess, napakaganda nung usapan for tonight. Gusto ko rin yung na-share ni Doc Matt about on a psychological perspective of it. I like the way we look at things. We pray for our motherland. Total naman Mother's Day. So we pray for our nation. Inang bayan. Inang bayan. I guess unang-una sa lahat, peaceful election. Yes. It saddens me whenever I see violence because of yung mga ganitong election na panahon. Ipagdasal din natin na yung mga mauupo magkaroon sila ng level of dignidad na gampanan kung ano yung dapat nilang gampanan. At tayo naman na mga mamamayan, magbigay din tayo ng respeto sa mga maluluklok sa pagbibigay ng suporta dahil hindi lang naman boto natin ang mahalaga. Ang kagandahan sa pag-e-exercise ng pagboto, hindi ito sukatan ng talino. Na porket may naboto akong nanalo, mas matalino ako sa mga bibinotong hindi nanalo. At ganoon din naman na hindi rin ito sukatan na may mas mataas na prinsipyo. Ito ay sadyang pag-i-exercise ng talaga ng karapatan natin. Lumamang lang ng isang punto sa responsibility, pero malapit kasi doon ang karapatan. Karapatan to ng bawat isang mamamayang Pilipino, may pinag-aralan o wala. Basta tumungtong na sa edad na kaya niya na mag-desisyon kung sino ang dapat mamuno sa kanilang lugar o sa pangbabayan, siya nawa. So, at doon naman natin din nasusukat ang pananampalataya natin, na kung sino man ang maluklok, ito ay may paspas ng Diyos. So, mga sisters, bukas, simula, anong oras uli? Alas 5 ba ng umaga for the seniors? At alas 7 for the regular ones? Correct. Tapos meron din yan hanggang alas 7 ng gabi, para naman doon sa, hindi ko na rin alam bakit hanggang alas 7 talaga ng gabi. Meron pa silang binigay na reason, bakit? Para daw makaboto lahat, lalo na yung mga kasi di ba mainit. Ay, so sa mga boboto, oo nga. Very sa good heat point. index. Maganda. Heat index. Oo. Maghanda po tayo ng mga from protection sa init, tubig, magdala tayo ng tubig, ng payong, iwasan natin yung makipagsiksikan para doon sa ano. So, let's all pray for a very safe and peaceful election for the entire country. And may God bless whoever wins the elections, whether for national or local. Yes. So maraming salamat mga sisters.
nag-i-English ako, so pakiramdam ko hindi ako masyadong makabayan. Hindi, alam mo, feeling ko masyado lang tayo naging maingat today kasi ang hindi naman natin intention kasi na mag-divide eh, 'di ba? So it's more of that is more of parang general encouragement, right? Unity. Yes, wala naman tayong kumbaga parang gustong tawag si specific. Parang may titulado na yung sinabi ni Matthew. Parang muntik na. Muntik na. pero gusto ko yung gusto kong i-second demotion yung sinabi ni Dexter. Sabi kasi ni Dexter, basta ako, iboto ko si Ate Yeng for ha-ha-ha, gano'n. So, naka-comment yun. Ay, nako. Sabi ko, over my dead body. Di ko papasok. Maraming way, di ba? Basta at the end of the day, di ba, tomorrow, ang inang bayan ng panalo. Sana. Ay, iwan ko na lang is, Sir Matthew, iboto niya yung magiging proud ka 6 years from now. Yes, Raquel. Siguro, Sir Matthew bilang teacher, no? Siguro quick lang ng mga kailangang tandaan ng mga boboto tomorrow, like anong oras, pwede ba magdala ng listahan, okay. Ayun, yung sinabi mo ni Mama Pen kanina, 5 a.m. to 7, seniors and PWDs, tapos 7 a.m. for the regular until 7 p.m. Then, do not forget also kung yung valid ID. Yan, ID kailangan. Kasi for identification. If you still remember yung voter's ID, di ba? Kung may voter's ID tayo, naka-indicate na sa voter's ID yung precinct number, na dun yung cluster. So, sana at binabasa natin siya. Kasi minsan lang namin natin siya gamitin. So, basahin nyo. Doon ang precinct number tsaka cluster. Tapos yung mga tao din naman sa upon entrance ng school, meron naman yung mga volunteers, PPCRV and everyone, di ba, nandun naman pwede matanungan kung saan floor, anong room number, naka-assign yung presinto nyo. So, yun lang naman ang kailangan. Siyempre, sinabi... At saka kung saan yung may malaking bigayan. Ayan, so, ingat din sa sa init ng panahon. Magjo-joke din sana ako, pero wag na. Wag na. Wag na. Good luck sa election bukas. Good night, everyone. Thank you. Bye. Bye-bye. God bless us all. Happy Mother's